Ayan. Pa-practice muna daw si Daddy D. Meron siyang tutor, si Tita Mayan. Hindi tayo marunong mag-e-bike eh. Okay, try ka ba? Grab. Ayan. First time ni Ote sumakay sa e-bike. Ayan. Nag-e-bike kami. O, ayan. Si Tita Mayan. Hindi makita. O, ikot lang. Testing lang. Testing lang si Otet. At baka maisipan niyang gusto niya palang mag-drive ng e-bike. Pag wala kaming service. Si Daddy din service. Ay, pag wala si Daddy di, may service kami. Nakna. Kaya mo yan. Batang makikialam. May mga kaklase si Otep din kasi na nag-i-e-bike po. Diba? Ganun lang siya. Naka-atras pa yan. Ano, An? Pindot lang, pindot. Pindot lang. Kaya ni Otep to, sa totoo lang, mas may pag-asa pa si Otep, An, kesa sa akin. Si Otep, syempre, malaki na yan eh. Otep, alam mo ba si Wela nagdadrive ng e-bike dito? Si Wela? Alam mo, pagpasok namin dun sa, dun sa kanto, doon si Wela, minsan hinahayaan. Nagdadrive na si Wela, ang lit pa ni Wela, Pwede na kasi, kaya nga eh, Napakalikot, pindot ng pindot, marunong. Kaya. Sabi ko nga kay ate. Kaya pala, Dad! Kaya, Dad! Ayun na, mag-practice ka muna. Ayan guys, nandito kami sa sa mga dead juices. Ayaw ni Otep pakita yung kanya kamatsuhan eh. Payat na. Hindi natin ipapakita yung mga dogs. Mayroong mga nagligawan dito mga dogs eh. Ayan. Nagligawan ba yan? Hindi nagliligawan yan eh. Magjowa yan eh. Magjowa na sila. Ayan. Nandito tayo. Teka. Pakita natin ang mga mangga-mangga ni Lolo. Ayan. Ito na po ngayon ang dating sakahan nila Ama. Mga mangga na siya. Mangga na sila. Ilang puno ka ito, Dad? Nasa ano to? Ang dami. Humigit kumulang ano. Puno ng magkayat na. Ha? 60 puno. Ay, hindi lang. Ilang linggo eh. Marami yan eh. Siguro eh. Ano siya? Kasi po dati nagsasaka si Ama. Ano siya? 8 hectares yun. Kinonvert siya sa manggahan. Dating ano to pala yan. Dati pong palayan ito. Kaso ano na rin, wala nang maghahawak. Wala nang nagsasaka, I mean. At hindi na rin kaya ni Ama. Dati pa rin yan. Pinaniman na talaga ng mangga dati yan. Talagang plano talaga ni Ama na gawin ng mangga. Mangga. Bago tayo ikasal, ano? Kaya ito po ay almost 16 years. Mga 17 years. Nag-aaral pa kami ng... matagal na pala yun. So mga 20 years na to. Ay, oo nga, Dad. Kasi nung magjowa pa lang tayo. Harap naman, Dad. Harap. Dati kasi yan, nag-aararo kami dyan. Iniwas-iwasan namin yung mga ano. Iniwas-iwasan namin yung mga puno maliliit pa. Nung mag-boyfriend pa lang kami, meron na nga palang tanim dyan. Pero maliliit. 20 years ago pa yon. 21 years ago. So, ibig sabihin, itong mga mangga po na to ay nasa 20 years na at napapakinabangan na. Matagal din talaga, pero nakarami ng ani. Nakaani na rin to. Nakakatuwa din kasi yung income sa mangga, hindi rin naman basta-basta. Ayan o. Ano bakit sila ng income ng dalawang ani ng palay, paresan siya ng ani sa mangga. Parehas lang. Lalo pag nakachamba. Maganda rin, Dad? Halos parehas lang income. Ganyan na. Maliit pa to. Lalaki pa to mga puno na to. Lalaki pa to. Meron po dito sa sa Bulacan. Ayan. Sige, kwento Daddy. Walang mga damo-damo yan. Kasi walang mga pasok-pasok nga. Tinanim naman ng mga kapatid ko yan ng mga gulay-gulay. Puno ng gulay yan nung pandemic. Nung pandemic. Kaso may mga pasok sila. May trabaho na ngayon ulit. Balik trabaho. Hindi na nataniman. Dati nga may mga kamote, no? Kamote,
Kangkong, tapos okra, sitaw, talong. Ayan, meron dyan. Kasi po, meron naman po ditong ano, ito kung makikita nyo, oh. Irrigation. May irrigation system po kasi dito ang Bulacan talaga. Meron yan, kompleto yan, oh. Ang ganda ng tubig. Yan, may ano po yan, may irrigation. Dalawang cropping dito, dalawang taniman. Dalawang taniman ng palay, ano dad? Sa tag-ulan, saka sa tag-araw. Sa tag-araw kasi may patubig naman, kaya nakakaano pa rin sila rito. Kaya lang, ngayon hindi na nga. So, karaniwan ng mga lupa dito. Converted na sa subdivision na benta na. Ayun, o, pakita natin doon may palay. O, pakita natin yung karati. Ayan, dito po. Malinis, walang damo-damo ngayon. May mga tapon-tapon lang ng mga konting ano ng mga bata. Anak, gilid ka lang ah. Maliit lang kasi yung kalye. Sa amin dati yung mga patang yan. Okay la daddy, di pa yan before. Nabigay sa mga kapatid ni ama. Uy, property of JB's apartment. Ah, saan ang JB's apartment? Doon. Saan? Ah, may apartment pala dyan. Saka ito, ang isa lang may-ari. Bari parking sila. Ah, nagkaroon sila ng apartment doon sa gilid. Ito parking nila. Ayan. Ito, orang ganyan sakap ng lupa namin. Dati. Saan? Oh, ito dati pa to kala Daddy D. Kaso, pinamigay niya sa mga kapatid niya at malalalo kasi ang lupa ng mga kapatid niya. Binigay niya na yung malalapit sa kanyang mga utol. May palay dito. Ito ang ganda ng bulaklak talaga ng bugambilya at saka ng ano no, yellow bell. Sobrang ganda. Ah, ito po, may palay. Kasi po, pero nagmamangga na rin, ano? Ito may mangga na rin, oh. Tingnan nyo po, oh, may mga mangga na rin. Ayun, tingnan natin sa loob. Ayan, oh. May mga palay, pero pag nakikita nyo, may mga mangga na. Eh, dito kitang-kita pala, oh. Ayun. Hanggang doon yung kay ama. Yung mga mangga ni ama. Hanggang sa bahayan na yun. Kitang-kita, yun yung kay ama. Medyo malalaki na siya. Ito, ganito siya dati. Palay, tapos nung maliliit pa yung mangga. Ito, kino-convert na rin eh, oh. Ito ka mo, subdivision. Kino-convert na, ayun, oh. Mga subdivision na. Ayun, oh, yung sa kabila, oh. Ito, ganyan sa amin dati. Ganyan, converted na. Converted na sa manggahan. Converted na sa manggahan. Ang ganda, oh. Nung nag-aaral kami, kami dumadaan, no? Pilapil na yan. Patulog doon sa school. Ah, ito. Yung pilapil. Pilapil na yan. Yan. Ang school kasi natin Yan, doon, pilapil. sa kabila ng mga bahay na yan ang school. Kasi yan ang school nila, Daddy D. Diyan. Sa high school. High school. Yung kasi elementary namin malayo sa kabilang barangay pa. Pinapayong pa. Ayan. Ito ay, ang vlog po na to ay mga kwento lang ni Daddy D. Sharing time lang naman to. Tayo. Sharing time lang naman ito. Kwento mo lang ako. Pinagkwento-kwento lang kasi nakakatuwa namang i-share din, oh. Kasi marami ring nagtatanong ano daw yung kinabubuhay dito. Ayan po, mga mangga. Mga mangga pa po. Dati puro sakahan yan. Sakahan pa rin naman po yan before. Nandun sa may dugo doon, sa mga isan doon, puro nga sakahan yan. Ayan, dito may doon, puro bayan eh. Sa mga subdivision. Ito na lang ata naiiwan ano, na palayan. Ito na lang. Na ano na, camellia rice. Hindi. Mga ano lang. Ay, hindi camellia. Hindi. Anong klaseng ano, subdivision? Yung nakabili ng mga malalaking lupa. Ah, malalaking lupa. Kasi ilang binibenta lang. May mga apartment ano. Ayun. Kinonvert na sa mga bahayan. Pero ito hindi. Itong part na to dati, puro palayan din yun. Yung mga bago yan, puro palayan dati yan. Pero at least ito hindi yung magkakatabi kila ama. Ayan o, hindi pa. Mayroon pang konti. As in, konting-konti na lang. Yan na lang po talaga ang naiiwan. Ito na lang po. Saka yan, saka yung lado nila ama. Yan na lang po. 3 hektar lang siguro. Konting-konti na lang. Yung hindi dito nagiging subdivision kasi hindi nila binibenta. Puro bahayan yan eh. Oh, kasi puro bahayan na po yan sa likod. Yan, oh. Pag ako po ang nasa harapan, kailangan lumayo-layo ng konti yung mag-ama. Kasi masyado akong mababa sa kanila. Tingnan nyo naman kung gaano ang ano namin, oh. Ang aming itsura, oh, ayan, oh, diba? Ayan, sa kanyo nakikita. Siyempre magpapapicture kami dyan sa mga sakahan na yan. Magpapicture muna kami. Hindi pala magpipicture lang pala kami ng sarili. Ayun.
Aga pong naglilinis ang mga tupad. Kaya pala malinis dito sa ano. Inaiwan lang na konti-konti. Ah, ito yung sinasabi po ni Daddy D. Daddy D, ikwento mo na mga memories mo dito. Ito dati lang to, pilapilan to. Dati parang naging lang yung daanan namin dito. Ganun lang, pilapil. Ayan, pila-pila ganyan. Hindi ngayon itong kalsada. Hindi ngayon magkaroon ng kalsada kasi may mga bahayan eh. Naging feeder road na siya. Ayan po, oh, tingnan nyo po, kakit ng mga Ganyan dati mangga. sa ano namin, sa amin. Ganyan lang po dati yung kay Ama nung naging mag-boyfriend kami ni Daddy D. Nakikita ko ganyan pa lang. Pagka nag-aararo kami, hindi ba Parang hindi ba trimmed ito, Dad? Ba parang Hindi, punggok? Ah, ganyan talaga? Ganyan talaga yan ngayon. Ganyan din sa amin dati. Parang punggok, trim ha ba? Ako trim din ba ako? Tinrim Tinrim din ba ako? Sabi agad ni Otep, tinrim din ba ako? Ayan oh. Sabi agad ni Otep, punggok din. Makapunggok naman. Trim doon, trim. Trim. Trim din pa pala ako. Ayan, ayan, gani ama. Oh, yun. Diba? Yan po ang kinabubuhay dito. Ito yung mga puno sa harapan nila. Ano? Nila kuya. Ayan, may bayabas. Oh. Namumunga rin yan. Native yan eh. Oh, diba? Meron. And then, mga talong. Matagal na to eh. Parang ng bunga oh. Matanda na to, kaya ganyan. Matagal na to. Patay na rin. Matagal na tong talong na to. Parang nung pag-uwi pa natin. Pag-uwi pa natin nung June, nandyan na yan. Tapos merong tanglad. Ayan, merong mga papayang maliliit. May mga okra pala dito nakaraan. May? Okra. Okra. Wala na syempre. Pero yung talong kasi, matagal din kasi ang buhay po niyan. Kaya lang, ayan nga, nabansot na yung bunga. Pero namumulaklak pa rin, no? And maraming puno ng malunggay. O, tinitrim. Bagong trim ang mga malunggay. O, diba? Kasi napakasustansya naman yan eh. May saging pa dun. Ayun. Sa kapitbahay. O, yun o. Ayun o. Nagpo-focus eh. Pag tinuturo ko eh. May saging. Eto. Akala ko to paper tree. Sabi ko kay Daddy di paper tree. Hindi daw to paper tree. Comment down kung ano to sa inyo. May bunga kasi. Ayun, may bunga. Ayun, yung bunga niya. Saan yung bunga? Saan yung bunga? Yun. Yun, oh. Tapos, ayan siya pag tuyo. Parang akala mo kakao, no? Malalaki bunga na kakao. Pero may ganit, parang may ganito rin sa atin, eh. Dun sa Mindoro. Ayan, oh. Mga punong kung ano-ano. Nakakatuwa yung talong eh. Sana yung bunga niya kanina? Katuwad ka lang daw na yan eh. May cost na, may lagi daw ano. Sobrang laki. May regular daw na nag-aani dyan. May? May regular na nag-aani. May regular na tagaan eh. Sino? Hindi ko alam. Nawawala lang. Matanda daw. Ano kasi, tabi kasi ng daan. Tabi kasi siya ng daan. Kaya ganun. Ano kayong tanim ng banyera na yun dati? Hindi natin nabutan eh. Hindi na natin inabutan eh, no? Pero meron yan. Tanim yan. Nakatuwa rin yung may ganitong baku-bakura na may mga pwedeng pagtaniman. Pandemic time yan. Abo, puno-puno ng mga halaman yan. Bukid na yan. Eh, ito dadating na mo. May ano pa, oh. Black na. May bulaklak pa. Eh, may mga pinagkuhanan ng bunga, ah, oh. Ibig sabihin, namumunga pa rin talaga. Hindi nga raw makaano, naagad nga. Hindi ba kalaki? Hindi na makalaki. Eh, baka kasi 7 piraso, equivalent lang sa isa. Kalaki mo rin ng bunga. Ayan. Pa-practice muna daw si Daddy D. Meron siyang tutor, si Tita Mayan. Hindi tayo marunong mag-e-bike eh. Okay, try na tayo. Grabe ka naman eh. Eh, ikaw nga marunong kang mag-drive talaga. Ako hindi. Sana yan si Daddy D? Maniwala ka dyan. Marunong nga yan sa chariot eh. Isang beses lang eh, oh. Oh, ayan. Marunong na. Makagala na tayo. Ano? Kaya, driving na. Ayan, nag-drive na, oh. Kaya, di mo pa din.
O, sabi, ala nga namang hindi siya marunong, eh, nagmumotor nga siya, nagda-tricycle, o. Tontawa ka, ikaw mag-practice. Ikaw eh. Ikaw na mag-practice. O, ayan na, o, nakalayo na, pwede na. Eh, pabalik pala, ikot. Nakakatakot, parang tumatagilid. Ayan na. Ayan na. Marunong na. Oh. Kadali-dali lang yan. Siyempre. Imposible naman hindi siya marunong. Eh, nagbumotor siya. Oh, kasi magsisimba kami mamaya sa ano daw eh, mamaya hapon. May simba. Ewan ko kung makaano siya. Ah! Oh, pwede na, pwede na. Gala na, gala na. SM na, SM na. SM na yan. Ang takot si Ote. Oh, sige na. Oh, ayan si Ote. Kinakabahan si Ote. Diyan. Diyan sa Mutasi ko may likuan dyan eh. Yung papuntang ayan. Hey, Christmas. Ayan po. Merry Christmas po. Ayan. Makakaano na kami. Makakagala na kami. Ano dad? Kamusta? Tuwan-tuwa. Para nagkaroon ng laruan ah. O diba? Cute ng e-bike. Parang ako lang talaga, hindi talaga. Mahina talaga lang ang loob ko sa ano po. Sa kalye. Kasi yung bisikleta lang mismo, hirap na hirap akong itawid. So kung e-bike, mas malaki to. Ewan ko na lang, lalong hindi ko kaya. Si Daddy, di ganda ng ngiti eh, oh. Oo, magbili tayo ng service natin sa amin. Ha? Magbili tayo sa Mindoro. Ah, parang gusto ng e-bike. Dito po kasi talagang halos lahat sila may e-bike. Kasi yan ang pinaka ano, service ng mga bata dito sa school. Mga estudyante. Oh, tapos ano nila, mas ano din, mas tipid daw. Kasi syempre hindi ka magagas. Tricycle. Kaya lang sabi ko sa amin, ma-brown out. Pero sobrang dami rin naman pong e-bike sa ano, sa Mindoro, sa San Jose. Ayan, pwede na, makakagala na kami mamaya. Magsisimba kami mamaya. May service na tayo. Oo, bagay. Magmumotor ako mamaya. Ha? Mabagal ito. Mabagal daw. Mainip ako dito. At least, malapit lang naman yun. O, pwede hanggang SM. Abo, kayo pa eh. Itong road na yun, highway na yun. Kasi ang laki-laki niya. Abak naman. Ayan, nandito po kami sa Kabayanan. Siyempre sa pinakasentro ng Baliwag. Ayan, naka-jacket kami ni Daddy di kasi nagmotor muna kami. Ayan, namasya lang muna kami dito. Ayan po, yung plaza. Iikot ko na lang pa kabila para at least makita po ninyo. Ayan, eto po ang St. Augustine Church, Parish Church na sobrang luma na po. 1773. Ano dad? 1773 pa yan itinayo ng mga paring Agostino. Ayan. At dito po kami ikinasal ni Daddy D. Kaya sobrang palagi namin itong pinupuntahan. Ayan. Ting! Mamayang hapon pa po kami magsisimba kasi. Ito po ang anong tawag dito dad? Sa ano na to? Parang gazebo style, no? Ayan. La Purisima Concepcion de Baliwag. Ayan, o, diba? Nakakatuwa naman. Kasi ito po yun, o. Pupunta kami sa harapan para makita ng husto. Kaya lang marami pang tao. Ayan. Ayan po yan. O. Maganda po ito. Though marami ng pinagdaan ng rehabilitation itong ano na to, itong church, ay kitang-kita pa rin naman yung pagiging lumang style niya. Okay. Yan. Yan si Daddy D, itutour niya daw ako. Parang hindi sanay.
para hindi taga ito. Ito tour talaga. Ito po yung ano, yung circle talaga ha. Yung maraming mga tiangge kasi paikot ito. Si Tata ang medyo ano po dito, medyo namimiss niya, namimiss talaga ha. Yung mga ano dito, circle. Ayan, ganito lang naman po siya. Parang mga ano din, mga tianggi. Ayan. Ito po yung tinatawag na glorieta sa Baliwag. Noong araw, nung nag-aaral pa kami, dito kami nag-iintay ng mga klasiko pag papasok kami. Dito si Daddy di nakikipag-bait. Kasi yung terminal ng jeep dyan, kasi yung mga terminal ng jeep dyan sa gilid, mga biyaheng biyaheng Angat. Dati sa Bustos pa kami. Dito kami nag-iintay sa pag papasok. Naging ano kasi siya, Bustos Campus siya nung una, diba? BSU Bustos Campus. For 2 years ba, Dad? 2 years. For 2 years, as bago siya lumipat ng Malolos Campus. Dati ano? Dati hindi ito bilog. Ito dati bilog. Pero siya parang rectangular square siya. Tapos mga semento. O, ngayon, pabilog na siya. Mga ano na siya. Basta ang alam ko dito, circle eh. Hindi yung ano. Hindi, circle na siya. Ayan, may trivia po ako sa ano, sa San Agustin. San Agustin Church. Kasi ang ano po niyan, ang kapistahan ng patron niyan, August 28. Alam niyo po ba na si Tatang, ang tunay na birthday niya ay August 28 kasi kapistahan po yon ni San Agustin. Kaya ang pangalan ni Tatang ay Agustin. Kaya po ang pangalan ni Tatang ay Agustin. Yan po, kaparehas po yan ng simbahan ng San Agustin, ng Saint Augustine. Kaya po si Tatang naging April 1. Ay dahil naikwento na rin po namin sa inyo sa mga vlog. Dahil po late siyang naipa-register. Tapos yun na po yung nailagay doon sa kanyang registration. Yeah. Pero August 28 po talaga siya kasi 8 months. 8 months. Tandang-tanda po yan ng lola namin. Palaging kinukwento sa akin yon dati. Saka si Lolo din. Lolo Jose. Sinasabi niya talaga na kapistahan daw ng San Agustin si Tatang ipinanganak. Though hindi niya na matandaan yung petsa. Tapos, August 28 nga po yun. Ayan. Ngayon, naging April ano? April 1 na. Ayan, kaya talagang sobrang ano po yung San Agustin Church. Kasi yan ang natatandaan talaga. Kapistahan daw yun ng Baliwag, sabi ni Lolo. Patron ng Baliwag. Patron ng Baliwag kasi yun. Kapistahan ng Baliwag yun eh. Kaya pinanganak si Agustin eh. Oh. Kasi nga, kaya nga pinangalanan niya na Agustin. Oh, diba? May trivia pa tayo. Ano pa? May isa pang patrivia dito si Daddy D. Wait lang. Hindi makita. Ayan. Ayan. Alam niyo po ba yung Greenwich Baliwag na yan? Saksi yan sa pagmamahala namin ni Daddy D. Hindi makatingin si Daddy D. Oh, yan. Love na love namin yan ni Daddy D eh. Yung Greenwich Baliwag. Diyan kasi kami po palaging nagde-date ni Daddy D. Diyan kami palaging kumakain. Yan yung first time naming mag-date as boyfriend, girlfriend. Diba? Yan. Year 2004. 20 years ago. Diyan po yan. Almost 21 years ago na. Diba? Ay. Ayan, naglalakad si Daddy D. Naglalakad pala muna kami ni Daddy D. Ayan, naglakad-lakad pa kami ni Daddy D dito sa bayan ng Baliwag. Kasi, titingnan natin yung isang cultural heritage din dito sa bayan talaga. Yung tinatawag na Museo de Baliwag. Ito po yun. Sarado nga lang siya. Pero ito siya, yung Museo de Baliwag na tinatawag and Baliwag Library. Ha? Ito yung dating munisipyo nila. Pero kasi lumang structure din to. Ayan. Parang isa sa pinakamahalagang din ng kultura ng Baliwag. Lumang ano na po ito. Lumang istruktura. Ayan. Yes. Panahon pa ito ng Kastila. Ano, Dad?
Ayan, oh, nakalagay naman po. Ayan, oh. Baliwag Library and Museo ng Baliwag. Ayan, oo nga po pala, ang Baliwag po pala ay city na ngayon. Kaya nakalagay doon ay library, ano yun? Baliwag City Library. Baliwag City Library. Baka, ano na po ngayon? Syudad na po ang Baliwag. Ayan, diba? Siyempre, picture ako dyan. Picture na ako ni Daddy D. Sa tinagal-tagal, ngayon lang kami nakapunta. Ngayon lang akong dito ni Daddy D dinalo. Taga-rito ka rin. Taga-rito rin ako. Hindi, palagi ko po itong nadadaanan. Nung pupunta kami yung umuwi-uwi pa ako ng Bustos dati. Ayan. Ayan. O, itur mo naman kami dyan. Ano naman yan, Dad? Ang ating City Hall. O, City Hall na po siya ngayon. Ayan. Baliwag City na po kasi yan. Siyempre, mag-picture kami dyan mamaya. At dito po, sa loob po niyan, siyempre, inasikaso namin ang aming license. Namin yung marriage license namin dyan, siyempre, inayos. Dito kasi kami kinasal ni Daddy D sa Baliwag. Kaya, siyempre, dyan ang aming lisensya. Ayan. Pasukin natin. O, pasukin talaga ha. Maganda po siguro ang pailaw nila dito. Kaya lang syempre umaga ngayon. Hindi naman natin makita yung pailaw. O, ayan po. Ayan si Daddy D. Syempre pipicturan niya raw ako. At meron pa po akong isang trivia dito. Kasi kung makikita nyo po ay may Mariano Ponce National High School. Isa po si Mariano Ponce kasi sa pinanganak dito sa Baliwag. Ayan. Mariano Ponce National High School po. Mamaya ako ikukwento si Mariano Ponce. Si Mariano Ponce ay isang kapitapitagan at pinagmamalaking anak ng Baliwag. Siya ay ipinanganak sa Baliwag, Bulacan noong March 23, 1863. Ang kanyang mga magulang ay sina Don Mariano Ponce at Maria de los Santos. Siya ay nag-aral ng elementarya sa Baliwag at nagtapos ng sekundarya sa isang pribadong paaralan. Sa Kolehiyo de San Juan de Letran siya nagtapos ng Bachelier in Artes or Bachelor of Arts. Nag-aral siya ng medisina sa Universidad Central ng Madrid. Nakilala siya bilang propagandista, manunulat, manggagamot at tanyag na reformista sa panahon ng propaganda. Pinamatnugutan niya ang pahayagang La Solidaridad at aktibong kasapi ng Asosasyon Hispano-Filipino. Kilala rin siya bilang matalik na kaibigan ni Gat Jose Rizal. Yan, ito po ang street, ang highway papuntang bayan. Kabayanan ng Baliwag kapag gabi. Siyempre, pinalikan talaga namin dahil. Pabalikan na ayaw pati yung munisipyo para makita namin yung pailaw niya sa gabi. Ayun, napakaganda. Ayan. Iikutan namin yan mamaya. Ikutan natin yan mamaya. Ikutan din natin yung kaninang kabayanan. Ikutan din natin yung simbahan. Ayun. Kasi iba yan kapag gabi. Siyempre, nandito rin ang mga night market. May night market din kasi dito sa kabayanan mismo. Yan. Happy birthday, Jesus. Dito sa Paradahan ng Baliwag Transit. Sa Glorieta. Yung mga pamilihan din. Sarado na yung iba. Sa harapan kasi yun. Sa likod kasi to. Sarado na.
magpapapicture kami dito. Magpapapicture ako kay Daddy. Walang masyadong tao dito kasi wala namang night market. Walang Tiangge dito. Wala pong Tiangge dito sa munisipyo. Yan, wala pong Tiangge dito sa munisipyo. Dito lang. May mga pailaw lang. Ayun, oh, ang ganda niya. Ang ganda, oh. Yan, ang ganda. Dito ako, pasok tayo. Diba? Ang mga puno, meron ding ano, puno ng kamatsili. Oh, puno ng kamatsili. Si Daddy Di, oh, naka-helmet. Picture tayo, Dad. Teka muna. Mag-video muna tayo. Ayan, oh. Yun. Oh, ayan. Merong ganon. At syempre, may pailang-ilang taong nagpipicture. Ang ganda ng ano, ng parol-parol, oh. Pakita natin dito sa front. Dito tayo sa harap. Oh, di ba? Ang ganda. Oh. Papa-picture na ako kay Daddy D. Syempre. Ang ganda, oh. Ayan, oh. Oh. Ang ganda, sobrang dami niyang ano, iba't ibang kulay. Wow. Yun, oh. Ang ganda po pala magmalapit. Ang ganda ko po pala magmalapit. Siyempre, pero naman Tungkani ano yan ah? Lucana. Lucana oh. Lucana, buntis siya ay. Nakakamiss.